Good morning po sa bawat isa po sa atin. Tayo pong lahat ay magsisimula na sa ating pong morning devotion. Magandang tanghali, magandang gabi po sa mga team replay po natin. At sa mga oras po na ito, tayo pong lahat ay manalangin. Magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Naniniwala ho tayo muli, nakakausapin ka ng Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat. We worship you, we honor you, Lord. We glorify your name, Lord. Mabuti kang Diyos. Mahabagin at maawain. Punong-puno ng pag-ibig sa bawat sa pusa mo. Salamat po, nagising po kaming lahat. Salamat po. Dahil sa pagkakataong ito, may pag-asa kami na makabangon muli, makabawi sa iyo, magtagumpay, umasa sa magandang plano mo, Panginoon. And today, gusto lamang po namin pasalamatan ka sa lahat ng bagay, hindi lang sa mabubuting bagay, kundi kahit sa mga problema at pagsubok, Panginoon. Salamat po dahil maraming beses na kami po ay nagkamali, nag-fail, pero sinamahan mo kami. Patuloy na pinalalakas mo ang bawat sa pusa mo. Inaayos mo yung buhay po natin. And today, forgive us, Lord God, for all the things that we've done wrong, Lord God, unto you. Forgive us, Lord. Thank you so much. Ito po yung pribilehiyo na kung saan matuto po kaming muli. Guide us today, Lord. Let your Holy Spirit empower us, enlighten us, and equip us, Lord God, to do the kingdom ministry. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ngayon po, pag-uusapan po natin ay napakaganda po nito. Nawa ay samahan niyo po ako. No? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan po nating recommendation letter ni Pablo. Recommendation letter ni Pablo. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan, upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan, upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Bagsak sa compliance certification si Hershey. Ang industry nila ay may kinalaman sa tiwala at strict confidentiality at seryosong offense ang nagawa niya. Posibleng ma-blacklist siya sa kahit anong kumpanya within the industry. Buti na lang, nabigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag at ma-retrain based ito sa recommendation ng compliance manager na nag-vouch para sa kanya. Naging mentee niya si Hershey at kung ano man daw ang pagkukulang niya, siya na ang sasagot. Kaya ganito ang tema ng sulat ni Apostol Pablo kay Philemon. Isang Christ follower ay mayamang slave owner patungkol sa alipin niyang si Onesimus. And during these times, slaves were owned by their masters. May pagkakamaling nagawa si Onesimus kay Philemon. Lumala pa ito nang tumakas siya at pumuntang Roma. There he met Paul, na kahit nagsiserve si Onesimus sa ministry, kailangan pa ring ituwid ang nagawa niyang against Philemon. Sa sulat, nakiusap at namagitan si Paul kay Philemon na bilang Christ follower na rin ni Onesimus, na si Onesimus, tanggapin niya ito tulad ng pagtanggap sa kanya. In Philemon chapter 1 verse 17. At kung may nagawang mali o utang ay siya na ang magbabayad. Sa verse 18 to 19.
At dahil may tiwala si Paul sa faith ni Philemon, sure siya na susundin niya ito at higit pa rito ang gagawin niya. Walang atraso si Paul kay Philemon, ngunit namagitan siya sa kanila ni Onesimus upang makapagpatawaran at mag-reconcile ang dalawa. Tulad ng kung paanong si Jesus ay walang bahid ng kasalanan, ngunit inako ang kaparusahan ng ating kasalanan sa krus upang matanggap natin ang forgiveness at reconciliation mula kay God the Father. And God also gave us the ministry of reconciliation through Christ Jesus. Tayo po yung tinatawag na peacemaker, hindi trouble maker. Tanong ko sa bawat isa, ikaw ba o ako ba ay peacemaker? Nagre-restore ng relationship? Nag-aayos? Nakikipagkasundo? O tayo po ang pinagmumulan ng kaguluhan, pagkabahabahagi, at pagtatalo? Yan po ang iiwanan ko po sa inyong tanong. Kamusta po tayo bilang isang Kristiyano? Are we a peacemaker or a trouble maker? Sabi nga sa ating pong divine quote, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, ikaw ang pagmumula ng kapayapaan, ng kaayusan, ng pagkakasundo sa anumang relasyon. And this is our application for today. Is God reminding you of people who are not in good terms with each other? Meron bang nag-aaway sa bahagi ng pamilya po ninyo? Kamag-anak, kapitbahay, katrabaho, kaklase, churchmates, no? O yung mga circle of friends mo natin, may pag-aaway, hindi pagkakasundo. Pray for them and ask God how you can be an instrument to their reconciliation. Alam niyo po, one of the ministry na ginagawa po ng isang pastor ay to reconcile yung mga problema sa loob ng pamilya. Pag may pagtatalo mag-asawa, magkakapatid, o sino pa man, mag-ina o mag-ama, o kahit sa church may nagtatalo ng mga leaders or pastors, kailangan po natin mamagitan para kausapin sila, i-advise sila na magkasundo, magpatawaran, magmahalan. And importante po ito. Why? Dahil relationship matters. Spiritually speaking, yung relasyon natin sa Panginoon, walang greatest relationship na dapat mabuo yung relasyon ng Diyos at ng tao. And tomorrow, pag-uusapan po natin yan, 10 a.m. about the sandals of peace. May kinalaman po yan sa pagkakaroon ng magandang relasyon ng Diyos at ng tao. Huwag po kayong absent. Please, manood po kayo bukas. 10 a.m. Live or replay, it doesn't matter. And then, sa mga oras po na ito, tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Dahil yung habag ng Diyos, yung awa ng Diyos, inako niya lahat ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging matuwid sa kanyang harapan. Siya yung naging mediator po natin. Tagapamagitan, daan, tulay upang tayo po ay magkaroon ng maganda at tama na relasyon sa ating Diyos. Maraming salamat kay Jesus. Lagay nyo nga sa comment section, please. Pwede po ba? Salamat, Panginoong Jesus, or thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sabihin po natin, lahat tayo manalangin. Sabihin po natin, Father God in heaven, thank you for the gift of reconciliation. Like Paul, use me as an instrument of reconciliation among my family, peers, and church. Thank you so much for today's devotion.
Use me for your glory. In Jesus' name, amen and amen. Lord, maraming salamat for the spirit of reconciliation, Lord. Ay ito po yung nais mo sa bawat sa puso amin. Pero pinangunahan mo na po kami. Nireconcile mo yung Ama sa Langit at ang tao, aming Panginoong Yesus. You are our mediator. You are our way, Lord God, and bridge to have a right connection sa aming pong Panginoong Diyos. Salamat po, Jesus. Today, I pray, ito po yung aking pong panalangin, kung sino man po sa amin, Lord, ay merong hindi pagkakaunawaan, pagkakasundo, may pagtatalo, may samaan ng loob. Gamitin mo kaming lahat upang magkasundo ang bawat relasyon. At kung kami man, Panginoong Diyos, ay may ina-open, kami po ang humingi ng tawad. At kung kami naman po, Panginoong Diyos, ay na-open, Lord God, kami po ay magpatawad, Panginoong Diyos, sa mga tao. Magkasundo ang bawat relasyon. Kung meron mang pagtatalo sa loob ng pamilya, sa opisina, sa church, Lord God, sa magkakapitbahay, sa organisasyon o saan man, Panginoon, na kahit inis o tampo at may samaan ng loob, I pray for reconciliation. I pray for forgiveness, acceptance, Lord God, for the love na patuloy na ibahagi sa bawat isa. Hindi ko po alam kung sino po, Panginoon, sa amin nakikinig na meron pong galit at sama ng loob sa kanyang kapwa. Pero I pray na magkaayos po ang relasyon ng bawat isa. Hindi mananatili ang galit at puot. Hindi mananatili ang wasak na relasyon. Kundi you will reconcile and restore any relationships, Lord God, in the name of Jesus. Use us for your glory, Lord God. Being a peacemaker, not a troublemaker, Lord. Ay patawarin po kami sometimes, Lord, kami po ang pinagmumula ng away. Sorry po. Lord, dalangin ko rin po na ikaw po ang mabigay ng kagalingan sa lahat ng may sakit at karamdaman, Panginoon. I pray you will heal everybody na nakikinig, umalila sa buhay. Kahit may cancer, Lord God, I pray let your healing touch be upon them in the name of Jesus, in the name of Jesus. Touch their bodies, Lord God, in Jesus' name. I pray sa lahat po ng meron pong kakapusan at kakulangan, utang sa financial, Panginoong Diyos, pumapaw masaganang pagpapala. Provide all our needs, Lord. Salamat po. I pray sa lahat ng may anxiety at depression. Kaya kang hipuin ng Panginoon at pagalingin ang durog mong puso, umiyak mong puso, pagod na puso, takot na puso, at patuloy bigyan ka ng kapayapaan at kagalakan ng ating pong Panginoon. Kung meron man po sa amin, Panginoong Diyos, grabe yung kanyang pag-alala. Yakapin mo po siya, Panginoon. Pangunahan mo po siya. Palakasin mo po siya, patatagin mo po siya. Salamat po. Sa oras na ito, panalangin din po namin yung pagtaas ng presyo ng bilihin, gasolina lalo na. Ikaw po may control po nito. Hindi man bumaba ang presyo at ang gasolina, Lord, pataasin mo po ang estado ng buhay po namin. I-bless mo po ang bawat isa, Panginoon. Salamat po sa gawain bukas, sa Sunday service, Lord God, sa bawat churches, and even sa LOJ Valenzuela. For our last topic, the sandals of peace, Lord. I pray na marami pong manood, marami pong dumalo, at pa-bless po ang bawat isa. Pero higit sa lahat, ma-bless ka namin, Panginoon, sa aming worship and thanksgiving sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin as I declare right now that the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord will give you great peace. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Let's shout Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Tomorrow po, 10 a.m. Huwag po tayong absent. Sunday service. May mensahe si Lord sa'yo. Importante po ito. Yung last weapon na kailangan po natin, yung sandals of peace, kailangan natin ng kasuotan sa paa. Bakit? Bukas po, 10 a.m. See you tomorrow po.
Maraming salamat sa pakikinig.